For the States, ang dami kong kalokohan. Sumakit kaya ang ulo ng mga magulang ni Mr. B noong kanyang kabataan. Basag ulo na angas boy sa US noon to lovable Mr. B na hinahangaan ngayon. Silipin natin ang inspiring transformation sa buhay ng isang Chris Lawrence. To know each other's new persons. Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga ka-star. This is home. Bago natin silipin ang madilim na landas na tinahak ni Chris Lawrence noon, I was part of a gang, and atin munang sariwain kung gaano na siya katagumpay at kasaya sa buhay niya ngayon. Halos buwan-buwan, may mga concert si Chris Lawrence sa iba't ibang bahagi ng US. At hindi lang isa, umaabot pa sa minimum na 5 concerts sa ibang bansa, particular na sa Amerika. At hindi pa kasama dyan ang kanyang mga concert dito sa Pilipinas, mga guesting, at iba pang racket, mula sa pagkanta sa mga kasalan, pagganap sa mga espesyal na event tulad ng Miss Universe Philippines, hanggang sa mga TV guesting at iba pang projects. Hindi rin lingid sa kaalaman ng marami na patok si Chris Lawrence, pati na ang kanilang KKK family. Kabi-kabila rin ang kanyang mga collaborations, paid endorsements, at product partnerships. At syempre, hataw din ang kanyang mga social media platforms, kung saan patuloy na dumarami ang kanyang mga followers at viewers. Isang Chris Lawrence na sunod-sunod ding umaani ng mga pagkilala at awards. At isa sa kanyang performances sa Wishbus ay umabot na nga sa 50 million views. Isang patunay kung gaano kalawak ang kanyang naaabot na audience. At higit sa lahat, tila isa sa pinakamalaking biyaya sa kanyang buhay ngayon, ang muling pagkabuo ng kanyang pamilya at ang pagkakaroon ng mas maayos at masayang romantic relationship kasama ang kanyang super love na ex-girlfriend, ang taong, ayon sa kwento niya, ay hindi niya kailanman tuluyang nagawang i-unlove. Mula sa madilim na yugto ng kanyang teenage life sa US hanggang sa isang masaya, pinagpala, hinahangaan at matagumpay na buhay dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Tara balikan natin ang kwento. Silipin natin ang kanyang inspiring transformation. Kilala natin si Chris Lawrence bilang isang fashionista. Bukod sa mga mamahaling kasuotan, malalaking alahas, at iba't ibang estilo ng kanyang buhok, may mga bagay din sa kanyang katawan na naging bahagi na ng kanyang pagkakakilanlan. there was a gang fight, Kaya nang mapansin natin ang malaking hiwa o peklat sa gilid ng kanyang ulo, and this is what happened in the gang. malapit sa taas ng kanyang tainga, inakala natin na baka isa lamang itong bahagi ng kanyang personal na ekspresyon. Parang isang uri ng body art, katulad ng pagpapabutas sa tainga o ilong. Inisip natin na baka bahagi lamang ito ng kanyang passion at paraan ng pagpapahayag ng kanyang sarili. Pero alam ba ninyo? May isang madilim na kwento pala sa likod ng peklat na iyon. There was a gang fight, and this is what happened in the gang. Dahil bago pa nakilala si Chris Lawrence bilang isang singer, bago pa siya naging isang pangalan sa showbiz, may isang bahagi pala ng kanyang kabataan na hindi natin basta-basta maiisip kapag nakita natin ang Chris Lawrence na kilala natin ngayon. Noong siya ay nasa Amerika at teenager pa lamang, ayon mismo kay Chris, marami raw siyang ginawang kalokohan. At hindi lang pala ito isang simpleng kalokohan. Ayon sa kanyang mga naging kwento, naging bahagi raw siya ng mga gang fight noong kanyang kabataan. At kung iisipin natin, isa sa mga bakas ng madilim na panahong iyon, ang peklat na makikita sa kanyang ulo, isang peklat na tila nagsisilbing paalala ng isang nakaraan na matagal na niyang iniwan, isang nakaraan na puno ng kaguluhan, puno ng mga maling desisyon, at mga karanasang maaaring nagbago sa direksyon ng kanyang buhay. Sa isang pag-uusap, naitanong pa sa kanya ng kanyang kausap kung masasabi ba niyang second life na niya ang buhay niya ngayon. Third, maybe fourth. Lalo na sa dami ng mga kwento niya tungkol sa kanyang nakaraan. Pero ang sagot ni Chris, third life. Or maybe fourth life. Kaya mapapaisip ka talaga, gaano karaming pagsubok at kaguluhan ang pinagdaanan ng isang Chris Lawrence noong kanyang kabataan? At bilang isang magulang, maiisip mo rin kung gaano kabigat sa loob ng kanyang mga magulang noon na makita ang kanilang anak na nasasangkot sa mga kaguluhan at gang fight. Isang teenager na tila napapalapit sa isang mundong puno ng peligro, hanggang sa dumating ang panahon na literal na may bakas na naiwan sa kanyang katawan. Pero ang pinakamaganda sa lahat ng ito,
Hindi doon nagtapos ang kwento ni Chris Lawrence. Dahil taliwas sa imahe ng isang Chris Lawrence noong kanyang kabataan, ang Chris Lawrence na nakilala natin nang makabalik siya sa Pilipinas ay tila isang taong nagdesisyong baguhin ang direksyon ng kanyang buhay. Nangarap siya, nagsikap siya, at ginawa niya ang kanyang makakaya para makabuo ng isang pangalan at buhay na sarili niyang pinaghirapan. At kung gusto nating makita kung gaano kalayo ang kanyang narating mula sa dating Chris Lawrence, may isang pangyayari kamakailan na masasabi nating isang magandang halimbawa. Naungkat ang isang lumang insidente kung saan inamin ni Alvin Aragon na ninakaw niya ang cellphone ni Chris Lawrence sa loob mismo ng bahay nito noong 2006. At nang kumpirmahin ni Chris ang nangyari, inamin niyang nagalit siya noon. Natural lang naman iyon. Sino ba naman ang hindi magagalit kung ang isang mamahaling cellphone na pinaghirapan mo ay ninakaw pa sa sarili mong bahay? Pero ayon kay Chris, kahit galit siya noon, pinili niyang huwag gumamit ng dahas. Tan ko na yun. Pinaalala mo pa. Pinatawad niya si Alvin. At ang nakakagulat, matagal na pala niyang kinalimutan ang buong pangyayari. Oo nga. Naibalik mo ba? Cellphone ko. Hindi niya ito ginawang malaking issue. Hindi niya ipinangalandakan sa social media. Hindi niya ginamit ang insidenteng ito para gumawa ng ingay o makakuha ng atensyon. Tahimik lang. At malamang, kung hindi mismo umamin si Alvin Aragon, baka hindi na rin natin muling malaman ang tungkol sa nangyari. Dahil sa totoo lang, kung ang Chris Lawrence na nakilala natin ngayon ay ikukumpara natin sa Chris Lawrence na nagkuwento tungkol sa kanyang magulong kabataan, makikita natin kung gaano kalaki ang naging pagbabago sa kanyang buhay. Ngayon siya mismo ang nagkwento tungkol sa kanyang mga kalokohan. Noong magbagong buhay siya, kahit may taong nakagawa sa kanya ng mali, pinapatawad niya at kinakalimutan, malayo sa imahe ng mas batang Chris Lawrence na handang makipagbasagan ng ulo sa lansangan ng US. Hindi siya gumante, hindi siya nagwala, hindi siya gumawa ng eskandalo, pinili niyang maging kalmado. Hanap ako ng hanap. Wala nga ni. Pinili niyang magpatawad, at marahil dito natin makikita na ang isang tao ay hindi dapat husgahan sa kung sino siya noon lamang. Dahil minsan, ang pinakamagandang kwento ay hindi tungkol sa kung gaano kadilim ang pinagdaanan ng isang tao, kundi kung paano niya nagawang makaalis mula roon. At marahil, iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit iba na ang Chris Lawrence na nakikita natin ngayon. Isang taong minsang dumaan sa magulong landas, pero piniling baguhin ang kanyang buhay. At ngayon, nakikita natin siya bilang isang taong mas kalmado, mas mahinahon, at mas marunong umunawa. Dahil ang tunay na pagbabago, hindi nasusukat sa kung gaano kaganda ang kwento ng iyong nakaraan. Nasusukat ito sa kung gaano kalayo ang narating mo mula sa taong dati mong nakilala sa salamin. Ang peklat sa ulo ni Chris Lawrence ay hindi lamang simpleng bahagi ng kanyang style. Ang mga iyon ay tahimik na paalala na minsan bago mo marating ang liwanag, kailangan mo munang dumaan sa sarili mong madilim na landas. Pero napapaisip tuloy tayo, ano kaya ang mabuting nagawa ng isang Chris Lawrence para maging karapat-dapat sa lahat ng blessings, tagumpay, at saya na tinatamasan niya ngayon? Dahil ang Chris Lawrence na kilala at minamahal natin ngayon ay malayo na sa Chris Lawrence na minsang tinahak ang isang magulong landas noong kanyang teenage years sa US. Isang Chris Lawrence na nagbagong buhay mula sa dating angas US boy tungo sa lovable na Mr. B na hinahangaan ngayon ng maraming Pilipino. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star. Huwag palampasin. Ikaw naroroon ngayon kabayan, Pinoy Star TV. This is home.